But whoever wins, they will sure have a Merry Christmas. Oo. Whoever wins. And Whoever wins will definitely have a very Merry Christmas. Mula sa naghatid sa inyo ng Fact on Track at GPS Podcast, ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan, inyong matutunghayan dito sa Palakasang Pinoy. Alright. What is up mga kapodcast? What? We're back! Exactly. Welcome po sa ating podcast show na kung saan pinag-usapan natin ang mga best of the best, most unforgettable events and most embarrassing moments sa Philippine sports. Ang P2P. Palakasang Pinoy. Ayan. Gusto ko. Ayan. Oh, gusto mo talaga ito kasi after 1 month tayong hindi nakapag-record ng episode. So, ako kasi may personal ako na ano bang tamang term doon? Meron akong personal reasons ba't hindi tayo nakapag-record. Kahit sa GPS podcast, hindi pa tayo nakapag-release ng bagong episode kasi tawag dito, almost a month before kasi sa nagpa-check up ako. Kasi kung napansin nyo nung mga nakaraang episode, basag yung boses natin. Ewan ko, baka nabubog na dun si Enzo. Nagbabalat na nga pa ako ngayon, literal. Hindi, pero seryoso. Kung napansin nyo, basag yung boses ko nung nakaraan. So, nung nagpa-check up ako one time, ay nakita sa findings ng doktor ay meron ako yung tinatawag na silent reflux. Okay? Gano'n ka silent? Ganito? Diba? May sound pa rin yan eh. ASMR. Hindi. Ano lang kahit sports tayo, pasukan natin ng konting medisina. Yan. Parang, ano ba tating natin dito? Pinoy MD? Pwede. Yung Sabado ng mga ganyan, di ba sana sa GMA? Okay. Silent reflux, hindi siya katulad nung sa acid reflux. Alam mo, familiar yung mga Definitely, podcast familiar natin sila dyan. Oo. Yung acid reflux is yung nakakaramdam ka ng heartburn, which is nagli-lead para magkaroon ka ng chest pain, di ba? Ganun yung acid reflux. Pero sa kaso ko, yung silent reflux is wala ka kahit anong nararamdaman na chest pain, mga ganun. Wala kang kahit anong sintomas ng acid reflux. Pero nakaka-apekto siya sa voice box ko. Yeah. So, sobrang lala talaga ng paos ko to the point na kasi kapag ako namaos kasi 2 to 3 days after nawawala. Pero ito tumagal halos 1 linggo. Parang di ata tuminunan. Oo, di ba? Kaya isang buwan tayong nakapagpahinga nun, parang pinaremedyo yung parang niremedyo ko muna yung boses natin. So sa ngayon nag-abstain muna ako sa caffeine, sa spicy foods. And lalong-lalo sa malamig, hindi na talaga ako uminom ng malamig na inumin. Kasi for long na? Yung Hindi ka na uminom ng kape or manghang? Yung manghang, hanggat maaari, gusto ko muna siyang iwasan. Yung caffeine, depende, titingnan ko muna. Pero sa ngayon mini-maintain ko muna na dapat magganito yung boses natin. Kasi parang yun yung dalawa sa mga nakakapagpa-trigger sa voice box ko Yung caffeine tsaka yung spicy may foods. voice box. Oo. Yun. So parang siya. Parang akala ko nung una lalo yung spicy foods na parang makakaremedyo siya sa paos ko. Yun pala, parang imbis na umokay, lalong lumala. So na-trigger yung yung vocal cords ko. Diba? So, yun yung nangyari. So, pinahinga ko muna yung boses ko. Medyo, pag nagsalita ako, hininaan ko muna. Alam ni Enzo yan. Then, parang inunti-unti ko lang na maibalik yung tono ng boses ko. Ayun. So, yun lang naman yung about sa tinatawag natin na silent reflux. O ngayon, alam nyo na. Actually, sabihin ko sa inyo, para maisip nyo na, meron palang ganong klase. Diba? Parang ang alam ng
karamihan sa mga kapodcast natin is acid reflux. No, Diba? very common sa kanila. Very common sa kanila. Pero yung silent reflux, ngayon, merong silent reflux and yun yung parang naranasan ko nung And now you know. nitong dumaang buwan. Okay? Isang buwan lang tayong nagpahinga. Pero ngayon, balik tayo ngayon dito. Tuloy tayo. Okay? So, Ano bang order of the business? Order of business ngayon? order topic. Mm. Okay. So, marami na tayong napag-usapan ng mga liga, ng mga basketball leagues dito sa Pilipinas. So, we talk about PBA. Yeah, quite a lot. We talk about NCAA, Mhm. UAAP. Mhm. Okay? Ano pa ba mga napag-usapan natin? Kahit yung sa Gilas, di ba? Yeah. FIBA, NBA. Pero sa tingin ko Sama-sama tayo na disappoint nun sa World Cup. Oo nga eh. Pero sa tingin ko lang, akin lang naman to ha. Pero ito yata sigurong liga ang hindi pa natin napag-uusapan. Ano yan? Ano ba yan? Ang Maharlika Pilipinas Basketball League. Ano kung flat? Di ba dapat Maharlika Pilipinas Basketball League? Bakit? Teka lang, ba't ganyan ito? Ano, ginagaya mo yung kay Kay Lito Camo. kay Lito Camo? Classic yun. Classic. MPBL, Maharlika Pilipinas Basketball Basketball League. Exactly. Omsim. Okay. So sa mga sa mga hindi nakakalam, ano tong liga na to? So nag-exist na siya for 5 years. Yes. So na-establish siya noong 2018. Oo. Unang idea ko doon, Manny Pacquiao Basketball League eh. Hindi, pero legit. Yun talaga Yun talaga yung origin niya. yung origin niya. Pero sa General Santos City. Sa Jensen, Manny Pacquiao Basketball League. So, there are 10 teams na naglaban-laban nun. Laban. And ang price, ang premyo nun sa mga magcha-champion is 1 million pesos. Yun yung background story nun na. Then 1 from million. Jensen, pinaabot na niya nationwide. So that's why nagkaroon ng MPBL, which is Maharlika Pilipinas Basketball League. Okay? Na kung saan nag-umpisa ito sa 10 teams lang, and then naging 26, then naging 31 nung third season, tapos bumaba sa 22, and ngayong season is merong 29 teams. Okay? Okay, isang trivia lang, bibigyan ko kayo ng trivia ha. Ang pinakaunang laro sa MPBL ay ginanap noong January 25, 2018 sa Araneta Coliseum, sa Smart Araneta Coliseum. At ang unang naglaban doon ay ang Caloocan kontra Imus. Sino panalo nun? Caloocan yata yun. Okay, Caloocan. Okay? Yun. So, nabanggit natin yung MPBL ay pag-usapan natin yung gaganapin na MPBL National Finals. Okay? Sino nga ba magsasabong dyan? Okay. So, bago ko muna sabihin ko sino yung magsasabong dyan, ay may dalawang division dyan, which is the North Division and then yung South Division. And self-explanatory na yun. Oo, self-explanatory na yun, di ba? And then, ang maglalaban sa finals, sa national finals, ay ang Pampanga Giant Lanterns at ang Bacoor City Strikers. Parang NBA yung format, no? May dalawang conference. Yes, pero Tapos division yung naman. playoff, oo. May playoff naman. Okay? Pero bago natin pag-usapan yung MPBL National Finals, marami tayong mga na-miss na mga na mga sports news eh. So, pasadaan natin to. Marami tayong mga na-miss na mga balita sa sports, katulad na lang nung yung inakusahan ng doping si EJ Obiena, which is natapos naman kasi nag-apologize naman yung nag-akusa. Oo. Diba? Nag-apologize naman. O baka salty lang yung nag-accuse. Hoy, baka nga. Baka siguro. salty lang yun. Ano pa ba? Ano pa ba mga na-miss natin na mga sports news? Yung kumustahin natin yung in-season tournament. In-season tournament ng NBA? Parang sa football daw pala inspired yun. Ay, oo. Oo. Kasi parang halimbawa yun sa England, meron yung mga FA Cup gano'n. FA Cup, tapos yung pinaka nila yung Premier League, oo. Tapos sa Spain naman, yung La Liga at saka yung Copa del Rey. Ganun mga in-season tournament sila, oo. Yung mga kaganapan sa in-season tournaments, which is yun nga, just recent lang ay
na tawag ito, suspended si Draymond Green ng Golden State Warriors for 5 5 games. And then pinagmulta si na Klay Thompson at saka si Jaden McDaniels. ng $25,000 dollars. Kasi ang talaga nauna mag-away nun si Klay Thompson tsaka si McDaniels eh. Oo. Yun yung hinaltak ni McDaniels si Klay Thompson sa jersey. Kaya napunit yung ano niya nun. Sa may collar, napunit yun. Oo. Okay, so eto, meron tayong 5 items para Yan, dito sa ano ating, yan? sa mga highlights natin sa sports. Una natin pag-uusapan, ito very controversial to sa mundo ng volleyball. Ngayon. Ano yan? Teka lang. Excuse me po. Oh. Teka lang. Ayan, isa pang excuse me po. Yan. Excusez-moi. French yun eh. Excuse me po. Oh. We miss Mike Enriquez talaga. Yeah. Okay, so pag-usapan natin to, isa sa ngayon na controversial ngayon sa mundo ng volleyball is yung kaganapan sa koponan ng Floor Defenders ng Premier Volleyball League. Ooh, anong ganap dyan? So, under investigation sila ngayon ng liga dahil sa kumalat na isang Reddit post ng isang hindi na ipinakilalang player ang tungkol sa di umano'y hindi pagpapasahod ng team sa mga players. Oh. 3 buwan na pero hindi pa sinasahuran yung mga players. And dagdag pa dito, yung nagte-training lang sila sa isang barangay facility sa Quezon City. Yay. Di ba usually mga ganyan pro volleyball teams at least nakakarenta ng covered court yan eh. Nakakarenta Hindi ng lang basta covered court yan. Closed door training facility. Usually kahit sa basketball court will do eh. Oo. Kahit yung mga Acropolis mga ganun. Example lang pwede na siguro yun. Pero nakarating naman sa pamunuan ng team ng Floor Defenders ang mga allegation and parang binibigyan nila ng assurance yung mga volleyball fans na nireresolba na nila ito. Okay? Nag-post naman sa kanyang account sa X, which is yung dating Twitter. Oo. Ang dating volleyball player na si Mela Tunay na sinasabing siya din ay nabiktima ng mga taong nagpapatakbo rin ngayon sa Floor Defenders. Oh. Okay? Tanong niya para sa isang koponan na puno ng mga logo ng sponsors ang jersey. Actually, tinagalog ko lang yung yung post niya sa X. Tinagalog ko lang kasi medyo mostly English yan. So, tinagalog English yan. So, tinagalog ko na lang. Okay? Para syempre maintindihan ng mga nasa mga podcast natin, diba? Okay. So, sabi niya dito, para sa isang koponan na puno ng mga logo ng sponsors ng jersey, nasaan ang pondo ng mga players? And nanawagan rin siya sa PVL at Games and Amusements Board o sa GAB na tingnan nila ito dahil noong bago pa siya magretiro sa volleyball, nabiktima siya at ang mga dati niyang teammates ng parehong taong iyon. So retired na siya? Ngayon siya, nag-sports analyst na siya ngayon eh. Okay. Okay. So, moving on from volleyball, tungo naman tayo sa football. Okay? Soccer? Okay. Anong meron? So, unahin muna natin ang kaganapan sa World Cup qualifiers sa CONMEBOL. Saan continent yan? Sa South America. Anong ganap dyan? Ito ay tinalo ng Uruguay ang 2022 FIFA World Cup champions na Argentina. Yikes! Sa score na 2-0. Naglalaro ba si Messi doon yan? Oo. Really? Oo. Ang mga nakagol ay sina Ronald Araujo sa 41st minute at si Darwin Nunez sa 87th minute. At ang talong ito ng Argentina ay una after the World Cup. Wait. Oo. Samantalang yung nabasa ko lang din sa ano ba yung parang qualifier ba sa Europe naman? Yung sa UEFA naman nila. Yung football federation nila? UEFA naman yun. Namamayagpag sa division ng nila yung Portugal. Wala pa raw talo. Parang may potential daw na maka-perfect qualification.
Pwede. Sana wag kumabate. wag naman. Oo. Nandun yung favorite natin eh. Si Cristiano Ronaldo. Cristiano! Okay. Lumundag ako dito at mag-see. Pero itong malupit dito, Uruguay, sa maniwala ka sa hindi, ito yung inaugural champs ng World Cup. Okay? Sila parang Ilang title? Dalawang World Cup titles, which is nung 1930 at saka 1950. 1950. Okay? Si Ronald Araujo ay defender siya ng FC Barcelona and winger naman si Darwin Nunez ng Liverpool. Okay. Naglalaro sa Europe. Naglalaro paresto sa Europe. And from CONMEBOL, dito naman tayo sa Asia, sa AFC, na kung saan AFC yan yung masarap na chicken, di ba? KFC naman yon. Na kung saan bigong madepensa ng Philippine Azkals ang home court matapos matalo sa Vietnam sa score na 2-0. Wait. Si Nguyen Van Tuan ang unang nakagoal sa 16th minute and nakagoal naman din si Nguyen Din Bak sa 78th minute. Pero, despite of the loss, ito ay napanood ng nasa 10,378 na mga football fans sa Rizal Memorial Stadium. Yung masakit doon. Oo. Talo pa. Pero partida, pinanawagan na to both ng national team at saka ng Philippine Football Federation na punuin natin yung Rizal Memorial Stadium. Oo. Malit naman din kasi capacity ng Kasi siguro kaya lang naman siguro nagkaroon ulit ng hype sa Azkals is because of sa Pilipinas. Diba? Parang let's give them a chance kasi mukhang may potential naman. Oo naman. And ngayon ay naglalaro pa rin doon yung veteran nila. Coming out from the retirement to si Stefan Schrock. Oo. So doon din yung naturalized player natin si BNV Maranyon. Yan. Tapos yung anak ni Coach JV Gayoso, si Harvey Gayoso. And ang kanilang head coach ay nagbalik na head coach to si Michael Weiss. Okay? At ang susunod na makakalaban ng Azkals ay this coming Tuesday as of the time of recording sa 21 sa RMS pa rin sa Rizal Memorial Stadium. That will be against Indonesia. They better do well there. Oo. So, hope na may panalo natin to. Definitely. Kasi naunahan na tayo ng women's na mag-qualify sa World Cup. Also definitely, mahirap naman kasi makapasok sa Men's World Cup. Pero, give a shot. Yun lang. Oo. Okay. Ito, balik tayo sa NBA. So, sa wakas, after the 6-game losing streak, nanalo din ang Los Angeles Clippers. Sana all nababasag yung 6-game losing streak. Oo. Ito ay dahil sa clutch 4-point play ni James Harden. Okay? Final score against Houston Rockets, 106-100. Panalo ang Clippers. Ang stats ni James Harden, he got 24 points, 9 rebounds, and 7 assists, shooting 72.7 field goal percentage in 34 minutes. Not bad. Okay. So, yaman nga sa basketball na rin naman tayo. Pag-usapan natin to ang kaganapan sa UAAP. Yan. Sa NCAA, wala pa naman tayo mapag-uusapan kasi syempre, alam mo kasi ang gaganda ng laban ngayon sa NCAA. Mapua is doing very well. Oo. Ano pa ba gusto mo? Yung game-winning 3 ni Mark Omega ng Perpetual? O yung clutch ni Paulo Hernandez kontra San Beda? Anong gusto mo doon? O second win ng Letran? Alam mo, medyo disgusting yung sa part ng defending champions ka tapos 2 wins ka lang. You may end up with just 2 wins. Medyo, ako personally, I find it disgusting how yung medyo travesty yun sa part ng Letran. Kasi, the chances of winning is low Tapos, just making just having a respectable record seems impossible din. Something must be wrong. Oo. Pero, maiksing tanong lang. Since Mapua at LPU ay meron ng twice to beat advantage, so pasok na sila sa Final Four.
Sino yung dalawa pa na gusto mo makapasok sa Final Four? I stand by with my decisions sa JRU JRU and San Beda. San Beda. I stand by with my San Beda take. Excuse me po. Okay. So, teka lang. Ayan. So, napa-excuse me po ulit tayo. Ako naman, so Mapua LPU, Benild. Benild naman ako. And then yung isa, I am choosing between JRU and San Beda. Pero, sa tingin ko may potential din ang San Beda. San Beda ka rin. San Beda na rin. See? Kasi I'm choosing between JRU and San Beda. San Beda. May potential din ang JRU. Okay? May potential din sila na makapag Final Four eh. Pero may isa pang humahabol eh. Sino? Ito na lang yung humahabol na isa. Perpetual. Perpetual. Oh, pero feeling ko medyo slim na yung chance nila eh. Pero, Parang it all boils down between Benil, JRU, and San Beda. Literal na trip to Jerusalem na sila eh. Pero we're agreeing that San Beda makakapasok sa Final Four. I stand by with my San Beda take. Pero ang pinagkaiba lang, sino yung isa mo? JRU. Parang hindi ko lang trip kasi makapasok yung Benil. Akin lang Oo. Pero ako talaga, Benild talaga. Will Gosum. Okay. So, nabanggit lang, naisingit lang natin NCAA. UAAP naman ang pag-usapan natin. Okay, so, tapos ng elimination Tapos ng suntukan. Tapos na suntukan. Tapos ng boxing. Oo. O, ito. Yung laro na, unahin natin yung laro kahapon as it's recording. UST Growling Tigers tinalo nilang FEU Tamaraw sa score na 57-53. Okay? Parang FEU lang yata yung tanging panganalo ng UST. Both first and second round eh. Okay? Tapos na wheelchair pa si SJ Moore. Ha? Na wheelchair si SJ Moore. Hindi mo ba nabalitaan yun? Wala akong nabasang Napanood ko sa FB. Anyari ba? Hindi ko napanood yung exactly. Basta nakita ko lang na parang nilalabas siya ng MOA ata yun. MOA Arena. Naka-wheelchair. So, prayers for his recovery. Kasi sustaining brutal injuries sucks in the first place. Ito pa isa pa. Ito, kagabi rin to. De La Salle Green Archers, tinalo naman nila ang kanilang arch rival na Ateneo Blue Eagles sa score na 70-69. And then, kanina naman, with his game-winning 3, ni Matthew Montebon, panalo naman ng Adamson Soaring Falcons kontra sa UE Red Warriors sa score na 63-61. I don't know if totoo yung kwento na to pero speaking of UE, si Coach Tab, the night after ata nung game nila versus DLSU, since medyo mas dangerous na yung position nila after nila matalo sa DLSU, di ba? He actually, sabi niya raw, he was cheering daw for UE. In fact, gusto niyang manalo yung UE that he wore a red brief. Nag-brief siya ng pula. What? Yeah. Really, huh? Siyempre, kasi pag natalo Adamson, di ba, ang situation is sa kanila na yung 4 seed. At ito pa isa pang laban ay panalo rin ang UP Fighting Maroons, UP Fight, kontra sa NU Bulldogs Tambakol 79-57. Battle for the top na yan, no? Oo. At dahil sa talo ng Ateneo at sa panalo ng Adamson kanina, ang dali lang. Ano yan? Labas ko lang. Yan. Mag-aharap sila sa Wednesday. Mag-aharap sa Wednesday. Adamson tsaka Eagle tsaka Falcon. Mag-aharap sila sa Wednesday para sa huling spot sa Final Four. Yeah, sabong na to. Alpaka na lang. Alpaka na Sino sa... Hindi, walang pula eh. Sino sa asul? Sino sa puti? Ito. Nag-iikot na yung Kristo, nangungulekta na ng pusta. Mag-aharap sila this coming Wednesday, okay? Magang umaga, sabong. Sabong kag. Oo.
Pero ang usapan natin dito is mag-harap sila and ikaw, sino gusto mo makapasok sa Final Four? Parang there's something in me that screams Adamson. Bakit Adamson? Wala lang siguro. Parang gusto ko lang maiba yung dynamic na parang walang Ateneo. Call me, di ko hate ang Ateneo. No hate sa Ateneo. I don't No hate, disrespect. I don't hate the Blue Eagles, but I just feel like I want Adamson to make panalo-panalo with that game. Patagiging kono pa. I'm sorry, I'm talking about the Ateneo Blue Eagles. I cannot help myself. Okay. That's my intrusive thoughts prevailing. Feeling ko, ito na nga yung ang sure na maglalaban dyan, DLSU versus NU. Oh. Okay. So, feeling ko yata, ang Lasal yata may twice to beat, ano? I think, kasi galing sila sa panalo and galing sa talo ang ang Sige nga, check NU. na natin. I'll check it na rin. Check natin. Kayo mga kapodcast, habang check ni Enzo, may ad pa ng gusto siya. nyo makapasok sa Final Four? Adamson? O Ateneo? Comment nyo na lang sa ibaba. Okay? Ito. Ayan. Galing sa paborito nating source. Color orange na R. Okay. So, number 1 of course is UP. UP. 12-2. Number 2 is DLSU. So, DLSU ang may... 11-3 and NU is 10-4. Samantalang magtatalpakan ang Ateneo and Adamson. Sabong sila. Magsasabong sila sa... Di ka alam sa Araneta ba sa Mowari na yata yung Kung laban? Araneta yan, trivia lang nga, ang Araneta device dating sabungan, originally siya built as a cockpit arena. Oh. So, may history ng sabong. Pero ito matinding sabong to. Oo. UAAP. Tsaka, speaking of Ateneo and Adamson, there was a season, nakalimutan ko lang kailan to. Yung Ateneo is 13-0. I was expecting a 14-0 sweep. Ay, oo. And an outright finals berth. Oo, naalala ko yung season 76 yata, 77. Until Adamson decided to play spoiler and ruin their chances of immediately contending for the UAAP finals. Sina Sina Alex Noyles tsaka si Lester Alvarez pa yan eh. Batch nila yan eh. Okay. Yan ba yung kasama ba yung sa 5 feet ng Ateneo? Oo, ata. Okay. So you're rooting for Adamson? Somehow, oo. Okay. I want the light bluebirds. So abangan natin Yeah. yung abangan natin yung kaganapan sa Wednesday, okay? Sino ang manok nyo? Pakihasa na yung tare. Pakihasa na tare. Sinong manok nyo para sa huling spot sa Final Four? Makakalaban ng UP. Ang mga taga San Marcelino ba? O ang mga taga Katipunan? Yeah. Okay? Please make hasa the tare. Okay. Pero may iba naman tayo. May mga balita rin mula dito sa UAAP. Ano yan? Kung saan, just recent lang ay nagbitiw bilang chairman of the board ng season 86 si Dr. Zosimo Batad ng University of the East. Sila yung host school ngayon. Surprising. Okay, ang kanyang pagbibitiw ay pinaalam niya sa Board of Trustees ng UAAP. Okay? Sinasabi ng kanyang pagbibitiw ay bunsod ng 1-game suspension ng foreign student athlete ng UE Red Warriors na si Precious Momowe matapos makakuha ng pangalawang unsportsmanlike foul kontra sa De La Salle Green Archers. And ang masakit doon, Momowe is the frontrunner for the Rookie of the Year. But unfortunately, may ruling sa college, even sa NCAA applicable to, na kapag ikaw ay nasuspend, hindi ka na qualified for an individual award. Sino bang runners ngayon for Rookie of the Year? Feeling ko yung isa yata si Lebron Lopez yata yung isa. Kasi isa si Joe Obasa yata ng I mean, you will understand LeBron Lopez. Yes, he has been pretty good. But, yun nga, I think lang siguro, medyo rin. Maintindihan mo baka siya bakit siya nag-resign eh. Ito ba isa pa? Okay? But I'm not buying the argument na may medyo hindi pa ako solve sa argument na may mekos na naganap Speaking of that, ito nga, sabi nga dito, hindi na sinuspend ng UAAP
ang head coach ng Adamson Soaring Falcons na si Nash Racela. Matapos siyang mag-apologize sa liga after ilabas ng UAAP yung fourth quarter post-game report sa laban ng Soaring Falcons at Ateneo Blue Eagles. Mula ito sa kanyang akusasyon na marami raw mga calls at non-calls ang pumabor sa Blue Eagles sa fourth quarter. Na mekos-mekos. Kung saan inireklamo niya na may 15 free throw attempts ang Ateneo habang ang Adamson ay wala. So ang inaakusa niya is may mekos-mekos. Oo. Actually, this season parang hindi na naging bago yung ganitong accusations. Nung first round, Ateneo versus UE. Mekos-mekos din. Bakit Yun ang usually allegation. Yun ang alleged. Okay? Allegations pa lang naman yun. Na kung saan sa buong laro daw ay hindi naman sa buong laro, no, pero may 34 free throw attempts ang Ateneo, to sa UE ay 4 lang. Yun nga yung ang record kasi ng Ateneo. Yan natin i-try nating i-rationalize saan ba nanggagaling yung conspiracy ng iba na mekos-mekos. Diba ang record ng Ateneo? Hindi amin yan. Disclaimer lang, hindi namin opinion yan. It's just try natin i-rationalize bakit ba may ganong haka-haka na minekos-mekos. Kasi ang record ng Ateneo this season is 7-7, which is very unusual for an Ateneo team. Oo. So, what they're saying is, maybe they're getting help from the nagiging 8v5 para somehow makahabol sila sa Final Four. Yun lang yun ang POV nila, but we don't know the full truth. Hindi naman natin pwedeng paniwalaan agad yun at hindi rin naman natin pwedeng pasinungalingan yun dahil hindi kung nga natin totoo man. Yeah. Kung totoo man. Okay? Pero kung sa ngayon, totoo, mahirap patunayan din. oo. Kasi sa ngayon kami mismo wala rin kaming kaming pruweba dyan. So hindi namin pwedeng sabihin na may mekos-mekos. May mekos-mekos. Hindi. Talaga to. We don't say that. Okay? Kasi wala naman kaming ebidensya. Yes. 'Di ba? Wala naman kaming mga patunay. Maybe it's just a happenstance that the referees felt na we want to be bad at our jobs today. 'Di ba? So, yun lang naman yung ating mga highlights sa mundo ng sports sa mga nakalipas na araw. So ngayon, punta na tayo sa main event. Ngayon. Okay? So pag-usapan natin ang nalalapit na MPBL Finals. National Finals na kung looking exciting. Kung saan maglalaban ang North Division Champions na Pampanga Giant Lanterns at South Division Champions na Bacoor City Strikers. Okay? So, summary lang about dito sa dalawang teams na to. Okay, bibigyan ko lang kayo ng konting background kung ano itong dalawang teams na ito. Ang Pampanga Giant Lanterns ay pinagmamay-arian ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales, and ang Bacoor City Strikers ay pinagmamay-arian naman ni Bacoor City Mayor Strike Revilla. Okay? So, pag-usapan natin tong summary ng naging karera ng Pampanga Giant Lanterns sa season na ito. So, Pampanga Giant Lanterns, nagtapos sila sa top seed ng North Division with 26 wins and 2 losses. Impressive. Okay? 26 wins and 2 losses. Okay. So first round ng North Division playoffs, tinalo nila ang Marikina Shoemasters 2-0, which is best of 3 to. And then sa semifinals naman sa North Division, tinalo naman nila ang Caloocan Batang Kangkalu 2-0 din. And sa North Division finals naman, tinalo nila ang Season 2 champions na San Juan Knights 2-0. Ang San Juan Knights, sila ang nakatalo sa previous defending champions ng MPBL na Nueva Ecija, Rice Vanguards. I remember yung game 2 nung national, nung North Finals. Oo. Lamang San Juan nun Sa Phil Oil yun, di ba? Kumpa nila. Like, they have every opportunity to win it. But what happened? Oo. Sipin mo naman yung ngayon kontra Pampanga? Yes. Sipin mo naman, at the end of third, San Juan up by 13. 70-57. Okay? 70-57.
Pero, ang score ng fourth quarter is 25-6. Yak! So malamang siguro pinairal na ng Pampanga dyan is Yung high-end talent nila. Oo. Di tsaka feeling ko, ano mo yun, mas gusto talaga siguro ng Pampanga manalo. That Oo time. naman. Tsaka kasi, sipin mo naman this 2023, pwede ko na, siguro sa ngayon masasabi ko pa rin na this is the year for Pampanga basketball. Kasi sa PSL, sa Pilipinas Super League naman ay nag-champion din sila, Pampanga G Lanterns. Tinalo nila yung previous defending champs naman na Davao Occidental Tigers. Mhm. Okay? Tsaka outside MPBL, masasabi mo na magandang basketball program ng mga Kapampangan eh. Tingnan mo naman, meron kang all-time great na coach na rumoronda sa sidelines ng Rain or Shine. Yes. Coaching. Tapos, meron kang PBA greats na nandyan. Yan. Sina Jason Castro yan, si Arwin Santos, Calvin Abueva, Japet Aguilar. Di ba si Ian Sanggalang? Ian Sanggalang is from, saan ba siya? Lubao. Oo, so you can see talaga na Pampanga and basketball is a harmonious marriage. Yes. Tapos si Arwin ay taga saan ba siya? Angeles yata siya eh. Sa Angeles din yata si Calvin Abueva. Then si Japet ay taga Sasmuan, Pampanga. Sino yung taga Lubao? Sanggalang. Si Ian Sanggalang. Ian Sanggalang. Then si Coach Sheng ay tubong Angeles City. Si Jason Castro. Jason Castro taga Guagua, Pampanga. Guagua. And then, balik tayo sa MPBL. So, just proves na Pampanga has a rich history sa basketball. Oo. Pero going back sa MPBL, so magandang karera ng parang alam mo yun, Lanterns. sinasagasaan lang nila yung mga kalaban. Parang ganun yung nangyayari. Oo. And, tingnan mo ang standings nila sa Elims, 26 wins and 2 losses. Kanino yung mga lamat na yun? Okay. Yung dalawang talo na yun, una nila nakuha which is against the Batangas City Embassy Chill. Okay. And then yung pangalawa is against the Makati Kings. Makati Tigers. Kasi sila Coach Don Dulay yun eh. Mukhang Davao Occidental Tigers sa fall din eh. Pero Makati Kings, ito yung parang binansagan ng Makati noon na Giant Slayers because they first beat the Nueva Ecija Rice Vanguards. And then, nung Elims to Kala natin unbeatable na yung Nueva Ecija no? Oo. And lalo naman tong Pampanga. Diba? Oo. Tapos magugulat na tayo na, what? Makati beats Pampanga? Really? Ba? So, dun na parang naturing yung Giant Slayers ang Makati. Oo. Okay? So, ang Pampanga Giant Lanterns ay kino-coach ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Yeah. Okay? Sino-sino ba mapag-uusapan natin ng mga players dito? So, you've got Encho Serrano. Their top lead guard. Yes. And you have another homegrown, MJ Garcia. Then, Archie Concepcion and Arwin Santos. Arwin Santos. The Amazing Spider-Man. And the front-runners sa MVP race, Justin Baltazar. Etong limang to ay puro homegrown players ng Pampanga. Yeah, lahat Encho Serrano is from Apalit. Okay. MJ Garcia is from Angeles. Okay. And then Archie Concepcion is from Mexico. Pampanga ha. Naghahanap ako ng mariaki. Tsaka mga taco. Ayan. Arwin Santos is from Angeles yata si Arwin Santos. And then Justin Baltazar is from Apalit and Mabalacat. Okay? And eto meron silang X-Factor player dito pero hindi siya Kapampangan. Sino? JB Baguio. Okay? Mamaya ko i-explain bakit From si San JB. Beda, no? Yes. Mamaya ko i-explain bakit si JB Baguio, anong meron sa kanya. Okay? Him? Pero sige, pwede ko naman na paliwanag ngayon. One time, napag-usapan namin to ng isa sa mga anchor analyst sa MPBL na si Javi Palanya. Shout out kay Javi Palanya. Friend ko yun sa FB. Si Javi Palanya. Isa sa 1/4 of Shoot First. Yeah. Si Yan. Pope Javi. One time nag-usap kami niyan sa Instagram
Parang nag-DM ako sa isang story niya about sa MPBL, and then nabanggit niya sa akin na the time na tinalo ng Batangas ang Pampanga nung Elims, wala pa si JB Bayo nun. And nung pagpasok ni JB Bayo sa team sa Pampanga, parang naging game changer siya. Parang nagbuka na silang unbeatable nun eh. Oo, naging monster team na ang Pampanga with JB Bayo. Ang dami pumasok sa kanila. You've got JB Bayo, Arwin Santos, Allen Liwag. Really? Allen Liwag from St. Benilde. Yeah. Yun. So parang mas naging monster team lalo sa kakatakot, parang hindi mo na alam paano tatalunin eh. Oo, parang siguro nasabi ko lang nung una na actually, to be honest with you, ang gusto ko talaga maglaban San Juan versus Batangas. San Juan Batangas ka? Oo, kasi Battle of the Champions eh. Oo. Magandang hype dito sa dalawang to eh. Tsaka may napag-anuhan na rin. May mga napatunayan, isipin mo, Batangas is the inaugural champs, and then season 2 champions San Juan. Oo. Tsaka magagaling yung coaches nila. Cholo Villanueva for Batangas, and then Coach Randy Alcantara for San Juan Knights. Yung nagtataka ako, magaling si Coach Cholo. Bakit wala pa siyang PBA gig? Anyway, I digress. Okay, balik tayo dito. So doon ko parang napagtanto na he's the X-Factor player, si JB Bayo. JB Bayo, number 7. For Pampanga. Pretty good. Diba? Kung kaya nung game 1 siyang best player. Underrated addition no? Oo. Siyang best player nung game 1. Oh. Tapos may mga iba pang supporting cast ka dito. Isa na doon si John Lloyd Clemente. Produkto ng NU, homegrown player din. Yun ang maganda sana eh. Yun nga yung sinasabi ko na magaling mag-produce ang Pampanga pagdating sa professional basketball. Parang yung basketball player sa Pampanga parang makahiya no? Kung saan na nagsusulpot. Yes. Diba? Even si Jordan Clarkson, alam nyo ba? Who? Jordan Clarkson. Si Jordan Clarkson. Ang ganda ng steal niya nun kontra Blazers. Sabay dunk. Ano siya, ang Filipino roots niya is sa Bacolor. Bacolor, Pampanga. Si Jordan Clarkson. Kabalen din yan. Double zero. So, parang isa sa mga nakikita ko dito, bakit ganito kalakas ang team ng Pampanga? Nakikita ko to sa basketball program nila sa probinsya. They organically built it. Para alam mo yun, marami silang mahuhugutan. Kung kaya, most of their players sa lineup nila is homegrown. Okay? And they're very good homegrown. Players. Sipin mo, ang isa sa mga masabi mo na non-Kapampangan player na magaling, eto nga, X-Factor player natin, si JB Bayo. Enzo Serrano. While waiting for draft ata, no? Enzo Serrano. Naku, isa to sa mga malaking pwede mong he has always been good naman. Go-to guy mo to si Enzo. Si Archie Concepcion naman ay all-arounder player. Isipin mo yung kapag nag-collapse yung zone defense kay Justin Baltasar, may i-score na Serrano. And then, MJ Garcia, well, although aminado kami na hindi namin ito kilala, pero sobrang husay din ito. Sobrang husay din ito. Scorer din. Scorer to sa team. Then, Arwin Santos, your leader. Veteran. Ring leader mo, veteran presence nila doon. Veteran. And then, ito talaga, Justin Baltazar. Can he win both Dipo and MVP? Maaari. Parang, ito na yung pinakamasabi mong go-to guy mo eh. The go-to guy of your go-to guy. At saka nakakatakot din dito kay, ang nakakatakot din kapag halimbawa kalaban mo ang isang Justin Baltazar. Di mo alam paano dedepensan eh. Pag sa loob, dodominahin ka. Malaki siya. Pag sa labas, may shooting naman siya. Parang, Paano mo dedepensan si Balti? Cheat code. Sana madraft na siya. Ay, sana nga. Pero, isipin mo sa Japan, parang, I don't want to say this, pero, parang sabihin natin, wala siyang napala.
Pero dito Maybe sa... iba talaga yung destiny niya. Baka dito talaga. Pero sa Pampanga meron. Yeah. And yun nga, Diba? may accusation nga raw na accusation lang naman to. Speaking of Justin Baltazar, may accusation daw na nagtatank daw ang Converge for Justin Baltazar. Eh, hindi. Pero sabi ko hindi nga raw kanina, pinatunayan. Hindi raw totoo. Syempre, kasi wala tayong ebidensya. Yeah. Okay? I don't buy the argument then. I don't buy. So, parang, siguro sa mga kalaban ng Pampanga, isang malaking issue para sa kanila, si Justin Baltazar. Problema, sakit ng ulo. How can you defend this guy? How can you guard? Hindi defend parang ibang usage yun. How can you guard him? Di ba? Oo. Sobrang galing. Just too big inside, may shooting pa. Paano? Paano ka rin makakasiko sa kanya sa ganong kalaki? Sa tingin ko, sa mga times na siya yung best player, pirming double-double to eh. Double-double machine. Oo. O tapos, ito sa statistical leaders, he's leading sa rebounds, sa steals, at saka sa blocks. Di po yung caliber na yan for sure. Ba? Okay. Pag-usapan naman natin itong makakalaban nila, ang South Division Champions From na. the blue corner. Pare silang blue eh. Treat natin yung Pampangas, medyo red kasi may konting red sila. Orange. Bacoor City Strikers. Okay? Ito kasi may nabasa ako na pinagtugtong nila yung history ng NBA, Metropolitan Basketball Association sa MPBL. Aha. Kasi nung NBA days may title ng Pampanga doon eh. Pampanga sila nun? Dragons. Pampanga Dragons sila nun. Kasi since yung ba mga nag-champion nun, alam mo may champion din yata ang San Juan nun eh. San Juan Knights? Yes, San Juan Knights. Then Batangas. Batangas Blades. Tapos Negros Occidental, I think Negros Slashers yata sila. Negros Slashers. Yan. Then parang sinasabi dito na ito yung unang Cavite team na nakatungtong ng finals. Diba? And seeking for their first title. Okay? So, Bacoor City Strikers finished at the top seed of the South Division with 23 wins and 5 losses. Okay? Magaling yung team na to And then, sa first round sa South Division playoffs, tinalo nilang Iloilo United Royals 2-0. And then, tinalo naman nila sa semifinals ang South Division, ang former South Division champs na Zamboanga Families Brand Sardines, 2-0 din. And then, sa finals naman sa South Division, tinalo naman nila 2-0 ang Batangas City Embassy Chill. Parang hindi nga legit na 2-0 yun eh. Bakit naman? Parang kala mo, dumaan pa sila sa gera eh. Oo, kasi yung game 2. Alam mo, sobrang emotional nung game na yun eh. Partida home ng Batangas yun. Oo. Parang, siguro mas matindihan lang talaga yung depensa. Para sa maganda yung defense, oo. Tsaka alam mo, may sequence na talagang alam mo yung parang pagod na yung Batangas, ganun. Oo. Kaya siguro, actually parang nakita sabihin natin na parang nakapagreserba ng energy ang Bacoor. Oo. Diba? So, itong team na to ay kino-coach ni Coach Alex Angeles. Isa to sa mga produkto ng three-peat, if I'm not mistaken, three-peat ng San Beda Red Lions from 2006 to 2008. Seasons 82 to 84. Okay? Three-peat sila. So, ang mga tututukan natin ng mga players dito, sina Alwin Alday, James Kwekutey, John Nermal, and yung dalawang homegrown, Mike Cañete and Mark Yee. Ooh. Okay? Mark Yee. And ang kanilang X-Factor player ay si Aaron Heruta. At point guard, no? Point guard siya. Actually, marami akong pwede i-consider. You have Jammer Hamito, you have Chito Jaime, you have Mark Montuano. Masay-step dunk pa rin ba si Jammer Hamito dun? Hindi naman siguro. Yan. You have, sin pa ba?
Parang hindi ko masyado naramdaman na Rocky Asidre. Yan. Pero, ang pinaka nangibabaw para sa akin ay si Aaron Heruta. Hindi yung dahil siya yung best player ng Game 2 ng South Division Finals. Pero, siya yung litaw eh. Oo. Siya yung litaw na parang masabi mo may X factor sa team. Oo. Diba? Ito pa isa pa. Na-amaze lang ako dito sa Bacoor Strikers kasi nung previous season ng MPBL, they played as Bacolod. Oh, yun kasi ang trend ngayon sa mga ganyang liga. Parang alam mo, may continuity. Oo. Nag-iiba-iba lang sila ng lugar na re-represent pero yung unit nila is almost identical. Almost identical. It's just that, yun nga, continuity. May mga nalilipat, may mga nawawala due to PBA draft. Oo. To being directly hired kung drafted man na siya before pero di nakalaro. Oo. Kasi, nung Bacolod pa sila naglalaro, magkakasama na yun. Sina Alday, si Marky, sino pa ba? John Nermal, si Heruta, Joel Liu. Ano yun? Ano na rin coach na lang? Si Coach Alex na rin. Coach Alex din. Alex Angeles. Yun nga. Yun ang name naman ng game sa mga ganyang regional pro leagues. Is that continuity. Nabuo itong team na to nung Summer Championship ng Asia Basket last year. As? All-Star Bacolod. Sila ba yun? Bacolod All-Star, oo. Then, nagpatuloy ito sa MPBL as Bacolod din. And then, this season naman, they played as Bacoor. As Bacoor City Strikers. Bako. Or. Corny. Corny, di benta. Oh, hindi benta. Okay, so, ikaw, ano ka nakikita mo dito sa team ng Bacoor? Base siguro sa napanood ko nung game 2 ng South Finals, I think very gritty na team to. Very, alam mo yun, tight sila na unit. Well coached din. I think magaling si Coach Alex Angeles. Oh, tsaka ang maganda dito, binabakapan din siya ng mga iba pang mga coach. You have Chris Gavina, you have Skyscraper Marlo Aquino, and then si Big Mac, Big Mac Andaya. Underrated yung Chris Gavina. Oo. Kaya talagang kaya nakikita natin na isa siya sa mga magagaling na coach. Oo, yun nga. Sobrang, alam mo, well-coached from, I think, all facets of the game din, yung team na yun. Very tight unit nga. And that would be a good test for the Pampanga. Oo. And, eto pa, sa mga key players ng Bacoor, ang pinaka talagang matutukan natin dito talaga ay si James Kwekutey. Drafted na siya, di ba? Drafted na siya, pero as pang ilan? Second rounder siya. Pero, kaya siya ang tututukan natin for Bacoor kasi siya yung siya yung isa sa mga parang top scorer eh. Oh, syempre, you got to respect his game. Number 15 din ba siya doon? Oo. Si Alwin Alday, parang floor general na yung role niya sa Bacoor eh. James Kwekutey kasi siya talaga yun. John Nermal para siyang CJ Perez. Oo. Very very well-rounded din yung team na yun. Sino ba primary big man nila dun? Ang starter nila si Marky. Tapos kalaban niya Justin Baltasar Oo. Saya. Tapos ang mga kapalitan niya sa rotation yan, meron kang Mark Montuano, meron kang Jamoy Gilos. Egilus. Pero alam ko Gilos yata yung big presence. Pero that would be a good overall, ito ko na lang din. Overall, I think sobrang very good yung match-up na yun. Parang evenly matched. They are number 1 seeds for a reason. Oo naman, diba? Deserve nila yun. Deserve. Kaya parang nakikita natin na parang kaya lumakas ang yung Bacoor eh. I think hindi lang basta this would be a very close, I think aabot early prediction ko na. I think aabot ng 5 games to. Wow, 5 games. 5 games. 5 close games, mind you. 5 close games. Okay. So, balikan nga natin yung game summary nilang dalawa. Na kung saan, nung Elims,
nung July 22 sa Laguna Sports Complex ay tinalo ng Pampanga ang Bacoor sa score na 78-70. Ooh. Okay, so tingnan nga natin numbers nila dito. So sa rebounds, Pampanga has 52 and Bacoor has 43. For that game, For that game, okay? Then assist, mas marami yung Bacoor, 22 versus sa 16 ng Pampanga. And then sa steals, parehas may 8 steals. And then sa blocks, mas marami ang Bacoor, 5 versus 1 ng Pampanga. And then turnovers, parehas may 14. Then 2-point field goal percentage, Pampanga has 51.9%, shooting 28 of 54. 2 points ito, 2 points. And then Bacoor has 46.2%, shooting 18 of 39. And sa 3 points? Sa 3 points, Bacoor ang mas marami. They have 23.3% shooting 7 of 30. Yay. And then Pampanga has 13.3% shooting 2 of 15. Yay. Sa 3. Oh, parang common trend ata yun. Medyo sloppy ang 3-point shooting sa mga ganyang liga. Okay. And sa free throws naman, Bacoor has 68.4%, shooting 13 of 19 free throws. And then Pampanga has 59.3%, shooting 16 of 27. So, dito pa lang sa laro, parang paano mo mai-imagine yung match-up nila sa finals? Very tough. Alam mo, mabubuhay sila sa loob kasi ganun predicated yung offense sila eh. Except syempre, may exception syempre sa case ng my bad. Sa case ng Bacoor, yan sina Quecote, they can really gun it from outside. Then sa Pampanga naman, you have yun mga Encho Serrano, you have marami kang shooters din. Pero I think the game will be won inside. Di ko pala naitanong sa'yo. Inside points, rebounding, ganun. Di ko pala naitanong sa'yo. Anong nakikita mo sa Pampanga Giant Lanterns? They would be do their usual, what they do best. Ano mo yun? Yung they will all boil down to Justin Baltazar and Encho Serrano at the end of the day. May mag-step up man, pero the game ends pa rin with with those two guys na ano nga natin. Justin inside and Encho Serrano outside. Oo. Ganon pa rin yung sila pa rin yung go-to mo. Bahala ka na paano mo gagawin yun. Kumbaga sa Bacoor, si Quecote at si Mark Yee. Yes. Diba? Especially in Quecote, I think he'll be a special player. Oh. Special player. Okay, so Quiz Mans, Quiz Enzo, kailan ba gaganapin yung mga laro sa finals? Okay? So, ang Game 1 ay gaganapin this coming Saturday, November 25 at the Brenzigao Convention Center in San Fernando, Pampanga. Doon rin yung Game 2 which is November 28 and then pagdating ng Game 3, we're going south, December 2 sa Strike Gymnasium, home of the Bacoor City Strikers. Okay? Then kung sakali, Game 4, December 5, dun din sa Bacoor, sa Strike Gym. And then we will go back to Pampanga sa Game 5 on January 9. If necessary. If necessary. Kailan ang Game 5? December 9. December 9. December 9. Okay. Okay. Alam mo, magkano yung cash prize pala? Feeling ko mga nasa 1M? Ganon? O tinaas na? I don't know, wala akong idea. But whoever wins, they will sure have a Merry Christmas. Oh. Whoever wins. Whoever wins will definitely have a very Merry Christmas. So, ano sa tingin mo ang lamang ng isa kumpara sa isa? Ano tingin mong lamang ng Bacoor sa Pampanga and Pampanga sa Bacoor? I think siguro ang Bacoor is very gritty. Ang mahirap kalaban. Sakit sa ulo kalaban. While Pampanga, I think they have high-end talent at their disposal. Oo. And
their high-end talent is working well as a unit, and that is dangerous. Oo. Para nakikita ko dyan, skills versus hustle. Yes. Yun ang nakikita ko. Pampanga Overskill, skills, and then Bacoor has hustle. Oo. Tsaka yung cohesion nila as a unit. Parang alam mo yun, parang bagong hobby sila na tela. Oo. Parang bagong ganchilyo lang. Sino ba ang Bacoor? Oo, parang ginanchilyo mo. Tight knit, ika nga. Pambarako talaga yung lineup ng Bacoor eh. Yes, very may big men sila but not as big as Pampanga. Yan, Justin Baltazar. It's very hard to contain a guy like that who can score anywhere he pleases. So, sabi mo kanina, dito tayo magtatapos. Sabi mo kanina, you will see, there will be game 5. Yes, I stand by it. Pero sino? I think Pampanga will win a very close 5-game series. Walang game na aabot ng more than 10 yung lamang. Walang even more than 7 siguro. Like, all games will be close. Kumbaga pahihirapan ng isa yung isa. Yes. Parang alam mo, I want to win. Okay. Ako rin, parang nakikita ko rin ng Pampanga. Pero, I believe 4 games lang. 4 games lang. 4 games lang. Gentleman sweep, sabi nga nila. Oo. So, tingnan natin. We'll see sa darating na national finals. That would be exciting. Okay. So, mga kapodcast, sino ang manok ninyo sa national finals ng MPBL? Are you go with the Pampanga Giant Lanterns or are you go with the Bacoor City Strikers? Magniningning bang mga parol? O susuntok ba mga kabayo? Ba't kabayo? Ano ba nasa loob ng Strikers? Hindi. Marching band capital ng Bacoor. Oo. Alam ko may kabayo doon. Oo, pero, yung kabayo na lang yung nasa logo nila. Anong mas maganda? Ningning ng parol o tunog ng combo? Tunog ng combo. Tunog ng combo yung banda. Marching band capital eh. Sasaliw sila sa tugtog ng tambol? Oo, tambol, trompeta. Di ba? Yun. So we're rooting. So parehas tayong parang Pampanga. I mean, we're we rooting don't for Pampanga. hate Bacoor, but maganda, hindi. very good team kasi ang They're very good team also Bacoor. Okay? So, hindi natin sila hindi rin sila natin i-underestimate. Maybe gulatin nila ang mundo at palunin nila ang Pampanga. Di ba? Baka naman, di ba? Sana magkamali Bilog ang bola, yes. Sana magkamali prediction natin. But I see or we see that Pampanga can. Oo. Okay? Iba nga lang sa akin kasi in 5. In 5. Pero sa akin, in 4. Okay? So, abangan na lang natin. Sino ang, last na lang to, sino yung players to watch mo both teams? Well, definitely for Pampanga, that would be the combo. Sarili nilang combo. Of Encho and Balti. Justin Baltazar. Lasal yan. Sa Bacoor naman, I think the particular player that we have to glue our eyes on is James Kwekutey. James Kwekutey. Okay. Ako, bukod dun sa, given yung dalawa sa Pampanga pero sama ko sa listahan si Archie Concepcion. I think ito, underrated lang siguro. Underrated idea lang. Pampanga versus Bacoor, what if mag-matchup si Kwekutey tsaka si JB Bayo? Parang pinag-match up mo yung dating magkakampi sa San Yes, Beda. dati sila magkakampi sa Beda. Oo. Pero yun nga. Aside kay Encho and Balti, sama ko si Archie Concepcion. And JB Bayo na rin siguro. Pwede. Pero mas nakikita ko si Archie Concepcion. Archie Concepcion, oo. Last season, siya ang homegrown player of the year. Oh. Homegrown player. So, kasi all-arounders na scorer kasi si Archie Concepcion. At the wing, no? At the wing, he can play 2, he can play 3. Sa kabilang kampo naman, player. I will agree also with you na James Kwekutey, sa mga dapat nating tingnan, pero parang magti-3x3 na tayo. Kasi kung sa kabila, sa akin, Encho, Archie, and Balti, kabilang kampo naman, I want to see Kwekutey. I will agree with you.
Jan Nermal, and Marky. of course that would be Marky. Oo, Marky. Okay? Jan Nermal, sabi ko nga para siyang CJ Perez, very athletic. Interesting din yung matchup ng vets Si Arwin Santos tsaka si Marky. They had history if you remember nung 2011 Governor's Cup. Pokentex versus Petron. They had their own moments. Oo. Mga collisions ba? Very, alam mo kasi very borderline dirty kasi nun si Marky that time eh. Kaya nga eh. Si Arwin Santos naman medyo ganun din. Pero nag-employ siya ng, hindi siya maruming player pero minsan may mga dirty tactics din siya ginagawa. Pero ngayon nangingibabaw na talagang yung galing ni Marky. Oo, lalo nating na-appreciate Marky release. Oo. Ba? So, Enzo, social media? Yan. Ganun pa rin naman. So, Instagram, Threads, and sa X, formerly known as Twitter, at SNRMLNC. Lahat ng accounts ko ay naka-public. So, that's for your own consumption. Bala kayo. Okay. So, again, kayo mga kapodcast, sino ang pambato ninyo sa MPBL National Finals? Are go with the Pampanga Giant Lanterns or are you go with the Bacoor City Strikers? Magandang-gandang laban ito. Wala nang dadayo ng Visayas or Mindanao. Di ba? Ano lang to? Sa una, dadayo kay ano lang yan? Bonifacio lang yan. NLEX. And then after nun, Cavitex na, oo. Magagaling kayo ng PTX sa Paranaque. Sa Paranaque lang yan. Pero, sinong gusto nyo mag-champion? Pampanga or Bacoor? Comment ninyo sa ibaba kung sino ang pambato ninyo. And, more episodes coming your way. So, please follow us on our social media accounts. Facebook, Instagram, and TikTok, Podcast Demands. And mag-subscribe rin po kayo sa ating YouTube channel na Podcast Demands. And don't forget to click the notification bell button. At mapapakinggan nyo po ng libre ang P2P Palakasang Pinoy sa Spotify. Kasama si Enzo, ito po si Mans. Teka, bago muna ako mag-exit, susunod na pag-usapan natin, Final Four. Parehong liga? UAAP NCAA. Game! Okay, pag-usapan natin. Maybe let's record that on Friday? Kasi yun ang last ng NCAA. Sige. Last game day ng NCAA. Sure. Ang pinakauning maglalaban, San Beda kontra Letran. They hate each other. They despise each other, but just for the sake na mapanindigan ko yung claim ko, I want San Beda to win. Oo. Pero kanina tampak ng Letran. Kontra? Binild. Yay. 72-54. Yun nga. Pero, ito, last na lang. Kanina may may susugod na alumnus ng Letran. Bago pa tugtugin yung school hymn ng Letran. Feeling ko fed up na yun sa nangyari sa Letran this season. Kaya nga eh. Sobrang tinding fall from Greece kasi alam mo yung sabi nga nila, parkour. Nag-parkour from top to bottom. Sabi nga ni ng isa sa mga pamosong rapper ngayong generation na to, si Cardi B, sabi niya, from the top, make it drop. Alam mo na yung previous episode From the top, make it drop? Hindi ko na-reference yun. Di mo na-reference. Iba ba yung sabi mo nung nakaraan? Iba yun. Naman yun. Okay. Parkour eh. So naisingit lang natin. Pag-usapan namin susunod ni Enzo, Final Four. Collegiate. Okay. So, sa UAP meron na. Isa na lang. One game na lang inintay. Sa NCAA may dalawa. May dalawa ng pasok, which is Mapua and LPU. In order na ba yun? Pag nanalo ang Mapua, sure na yung number 1 seed nila. So they just have to win. Oo. Which is against JRU. And then pag natalo sila, LPU. Either way, tayo subit pa rin. Oo. Okay? So, kasama po si Enzo, ito po si Mans, at ito ang P2P Palakasang Pinoy. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. What? At inyong nasubaybayan ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan dito sa Palakasang Pinoy. Makinig sa podcast ni Man sa Spotify,
at sa lahat na nangungunang podcast platforms sa internet. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.